1, 2, 3, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan. Gusto ko rin syempre magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Sa mga bago nating subscribers, hello and welcome to my channel. At syempre, sa lahat naman ng makasolid na makamama Sam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talagang, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, ito nga kagabi nga, naganap na ang finals night para sa Multicultural World 2026. Ito yung kauna-unahan nilang Coronation Night at kung saan ang nagwagi ay si Miss Myanmar at first runner-up naman si Honduras, second runner-up naman si Vietnam, third runner-up naman si Philippines at fourth runner-up naman si USA. So, anong chika natin dito? Naloka ko kasi si USA fourth runner-up. Ayun yung chika ko. Tapos third runner-up si Philippines. Tapos nag-dominant syempre si Myanmar. So, hindi ko napanood yung pageant kaya hindi ko alam kung gaano kagaling si Myanmar at bakit siya ang nanalo. So, hindi ko rin alam kung ano ang meron sa pageant na to. Pero happy ako dahil in fairness naman, dito sa pageant na to ay binibigyang halaga ang mga bansa na walang sash factor. Like example, Myanmar, di ba? So, kaya nilang ipanalo. Kumbaga parang nakakatuwang isipin na may mga pageant na ganito na hindi lang sila nakatingin kung saan ba yung sash factor, sino ba yung malakas, sa social media, yung mga tipong ganon. Kaya, in fairness, so congratulations sa bagong winner nila na si Miss Myanmar. Samantala naman ang ating pambato ay naging third runner-up. Sabi ganun, deserve ba talaga yung maging third runner-up? Hindi ko nga alam kasi hindi ko napanood. Pero sa tingin ko, it's okay. Dahil marami na rin naman tayo nakukuhang mga corona at sunod-sunod na rin, di ba? So, bigyan naman natin sila ng chance. Give chance to another, sabi ng ganun. Kaya, okay lang yan kung si Myanmar ang nanalo. Naloka lang ako kasi nag-fourth runner-up si USA. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil hindi siya ganong kabongga. Charot. Hindi. May dahilan kung bakit siya fourth runner-up. Pero sa nanalong Miss Cultural World, congratulations. Diba? So, bakit hindi? Bakit hindi pwede manalo si Myanmar over Philippines and USA? Diba? So, ibig sabihin, fair sila. Ganon. At para naman sa sumunod natin chika, eto nga. Hindi lang naman daw third runner-up si Miss Philippines dahil nakuha niya rin daw ang best face, at saka best media dito sa Multicultural World. Di congratulations, di ba? Ako naman, happy naman ako for the Philippines kung nag-third runner-up tayo. So, hindi naman tayo kailangan malungkot na dapat ay siya yung nanalo kasi siya yung parang nakikitang magaling dito. Kumbaga, parang give chance to another and congratulations dahil third runner-up is a third runner-up. It's a good experience to her, di ba? So, yon. And then, kung nag-third runner-up man siya, at hindi siya yung nakakuha ng title, it's okay. Diba? So, yan. Basta, be happy and be grateful. Sabi ng ganon. Diba? So, yan. At laban yan. At para naman sa sumunod natin, chika, what if Joy Barcoma for the Miss Universe Philippines? To be honest,
sinabi naman ni Joy na ayaw daw niyang mag-join sa Miss Universe Philippines, ayaw niyang mag-join sa Miss Grand. So, very open siya dahil maraming beses na siyang in-interview na kung gusto daw niya mag-join sa Miss Universe at sa Miss Grand. Aminado naman siya na hindi naman daw siya ganong kagandahan para mag-Miss Universe. Hindi din naman daw siya ganong kahataw para naman daw sa Miss Grand. Tapos parang hindi daw magugustuhan ni Nawat yung character niya at mag-aaway lang sila. O, di ba? So, yun. So, kumbaga, parang ako, kay Joy, happy ako na naging Miss Earth 2025 siya, Miss Earth Philippines. And then, I think it's enough. So, wala naman na siyang dapat patunayan kasi napatunayan niya na sa atin yung kanyang galing pagdating sa larangan ng beauty pageant. So, kung ako sa inyo, tantanan na ninyo siya. So, hayaan na lang ninyo na makuha niya kung ano yung next journey niya after ng pagiging Miss Earth Philippines, di ba? Kasi marami pa naman siyang eksena at ganap at marami din siyang pwedeng patunayan sa atin sa pamamagitan ng galing sa pag-hosting, di ba? Ayan, kumbaga parang marami pa siyang ang ibig ko sabihin, marami pa siyang ibubuga. So, yan. At, syempre, malay ninyo, maging komedyante kasi magaling din magpatawa. So, why not coconut, di ba? So, yan. So, good luck na lang kay Joy sa kanyang journey dito sa mundo ng show business. Di ba? So, yun. So, tingnan natin kung mag-artista siya. At abangan natin yan ng bonggang-bongga. So, ako, I'm so excited. At laban yan. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Paraguay sa international pageant. Naku, Mama Sam, mukhang malakas at kabugera. So, nakoronahan na nga nila ang kanilang bagong Miss Universe Paraguay. Nandiyan na rin si Miss Grand. Nandiyan na rin si Miss Supranational at saka si Miss Earth. Anong masasabi mo sa mga beauty queens ng Paraguay? Magiging tinig kaya siya sa mga pambato natin? Well, ang masasabi ko, gusto ko si Miss Supranational, yung aura niya maganda, in fairness. Pero depende yan kung ano yung ipapakita ni Paraguay doon sa Miss Supranational. Gusto ko din yung kanilang Miss Earth kasi mukhang parang matalino ang dating. So, ako para sa akin, may laban, di ba? And then, si Miss Grand Paraguay, in fairness naman, maganda din ang pambato nila sa Miss Grand at mukhang pinili nila ang the best para sa Miss Grand. And then sa Universe naman, walang laban. Charot, hindi. Uy, mukha siyang manika So, nung nakaraang taon, si Miss Paraguay pumalo sa semifinal. Sumabot yata ng top 10 kung di ako nagkakamali. So, tignan natin ngayon kung ano ang mararating ng pambato ng Paraguay. But sa kanilang mga reyna, in fairness, magaganda. Gusto ko yung supranational sa yung Miss Grand. Panalo. Diba? So, yun. So, tingnan natin kung ano ang mararating nila sa mundo ng labanan sa international stage. Are you excited for them? Ako? So, yes. Looking forward ako kung ano ang e-eksena nila sa darating na international stage katulad ng Supra, Universe, Grand, and Earth. Diba? So, yun. So, sabing ganon, tingin mo, Mama Sam, kakabugin ba ng Paraguay ang pambato natin? To be honest, hindi ko nakikitang ganon. Kasi, magaling din yung mga pambato natin. In fairness naman sa mga pambato natin, hindi kasing sexy nila, hindi kasing Latina nila, pero bongga ang pambato natin sa supranational. Bongga ang pambato natin sa Miss Universe. Bongga ang pambato natin sa Miss Earth, di ba? At bongga din yung pambato natin sa Miss Grand. Wala pa. So, abangan natin kung bobongga. So, ako para sa akin, it's okay na may mga kandidata na, alam mo yon na ganyan kagaganda. And then, hindi ako na-alarma na, alam mo, baka kabugin sila ni Paraguay, yung mga candidates natin. Kasi ako parang feeling ko naman, may bubuga naman talaga yung mga kandidata natin. At hindi lang sila hype may beauty talaga sila, di ba? At alam mo na pwedeng mag-penetrate ng bonggang-bongga. Ako mas naiintindihan ko ngayon na iba yung galawan ng mga Latinas. Hindi ka dapat masupresa sa mga beauty nila, hindi ka dapat hintayin mo kung ano yung ipapakita nila. Yung ganda nandoon. Pero kasi sabing gano'n, ang standard daw ng beauty, dapat daw mga Malatina ang dating.
para sa mga Latina, oo. Pero siyempre, iba pa rin ang ino-offer ng Miss Philippines. Kaya natin maging Latina. So, naggalawan ko, yan yung hinihingi mo, di ba? Kung sinasabi, ito kasi yung standard, ay nako, kaya mag-transform ng mga kandidata natin. At naniniwala ako na kaya nilang makipagsabayan sa mga kandidata ng Latinas ngayong taon na to. So, yun yung abangan natin. Di ba? So, yun. At excited ako dyan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, syempre si Miss Philippines Earth at saka si Miss Earth magkasama sa activity dito sa Philippines. Anong masasabi mo, Mama Sam? Well, maganda yan kasi syempre nabibigyan ng advice yung kandidata natin sa Miss Earth, and then ayan nakikita natin na parang gusto din ni Miss Earth si Miss Philippines, yung kumbaga parang yung closeness, in fairness. So, bongga yan. So, ako para sa akin, okay na nakakasama niya yung Miss Earth Queen para alam niya kung ano ba ang hinahanap sa Miss Earth, and then, ayun yung mapaghandaan niya sa magiging laban niya sa Miss Earth. And then, ako para sa akin, siguro, pag-aralan niya ng maigi kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Earth ngayong taon na to. Kung gusto niyang makuha. Ako, kumpiyansa naman ako. Kung beauty, may beauty siya. Pero kasi sabi ko nga, hindi naman enough yung beautiful ka lang. Kailangan makitaan ka din nila ng authenticity. Kailangan makita din nila sa iyo yung pagiging queenly. At higit sa lahat, syempre, yung humble. At saka, the way kung paano ka talaga magtrabaho. Di ba? Sabi nga ganon, kailangan nila yung alam mo kung ano yung priorities mo at alam mo kung paano mo tutulungan din yung organization sa pag-angat ng Miss Earth. Di ba? So, yun. So, yun yung importante. Katulad ng ginagawa ng Queen na Czech Republic na from Miss Earth, di ba? So, tinutulungan niya ang organization natin na suportahan at hindi lang sa Miss Earth, kahit dito sa Miss Philippines Earth. Di ba? Kung iisipin mo, aba, Miss Philippines Earth yan. Ano namang paki ng Miss Earth? Pero, nandiyan siya para sumuport. Galing pa siya sa Czech Republic. Kung sa Czech Republic na, nagbiyahe siya papuntang Philippines at isinantabi niya yung mga priorities niya. So, ibig sabihin, truly queen. Di ba? So, yan! Ganon ang dapat matutunan ng ating Miss Earth Philippines. Ganon. Abangan natin yan kung papalo ba yan ng bonggang-bongga. At para naman sa sumunod nating chika, eto nga, syempre nasa Vietnam ngayon ang mga reynas. Syempre si Queen Emma at saka si Queen CJ Opiasa. Ano masasabi mo, Mama Sam, sa arangkada? Syempre parehas naman sila Filipino beauty queen. I love them. But I love CJ Opiasa. Sa totoo lang, I love Emma Tiglao. But I love CJ as well. Gusto ko si CJ kasi alam mo, kahit pa sabihin mo na ang tagal-tagal niya nang nakoronahan bilang Miss Grand, ang nararamdaman mo sa kanya yung humbleness. Never siyang nakakalimot kung saan siya dapat nakatayo, di ba? So kahit ang layo-layo nang narating, and then kung performance sa pag-uusapan, I always amazed na sa performance ni CJ Opiasa. Sobrang panalo, sobrang eksenadora, sobrang winner. And then of course, ganun din si Emma Tiglao. Syempre, Emma Tiglao is a recent Miss Grand, di ba? So, siya yung present Miss Grand. And then, I'm happy na dalawang Pinay na namamayagpag from Miss Grand at natutuwa ako, pareha silang gusto ni Mr. Nawat, di ba? So, yon, pareha silang gusto ni Mr. Nawat kung nasaan ang lakad ng Miss Grand na kasama si CJ Opiasa, kasama din si Emma Tiglao. Kumbaga parang nakakatuwang isipin na ang favorite ngayon ay Philippines Queen. Di ba? So, yun. So, nawala na yung mga queens na pinaglalagyan ng corona noon. Anyway, so, congratulations. Syempre, nandiyan din si, tawag dito, nandiyan din syempre si Miss MGI All-Stars at saka si Miss Universe Thailand. Sabi nila, anong ginagawa dyan ni Miss Universe Thailand? She's Miss Universe first runner-up, remember? So, ayun ang promote nila. So, ako para sa akin, nakita naman ninyo na
priority nila si Vina, di ba? So si Vina nakikita mo na parang star of the queen. Oho. At syempre, nawala ng eksena na tong si Vanessa Fulgarin. Parang ano na lang siya dyan, parang sama sa charot. Hindi. Si Vanessa, I'm happy to Vanessa na na-experience niya to. Happy ako na nakikita natin na very active si Vanessa sa mga activity dito man sa Thailand at saka dyan sa Vietnam. At least, di ba, nabibigyan nila ng pansin. Yung kumbaga parang may ginagawa, may trabaho, may racket. Hindi yung wala lang. So, I'm happy for Vanessa and I'm happy for Vina. So, yan. Ganon. Happy-happy na lang. Huwag na tayo magsalita ng mga kung ano-ano sa kanila kasi hindi naman kailangan. Kumbaga parang, ayan, masaya ako na iimbitahan sila sa Vietnam ng ganyan at kasama yung mga queens natin. So, blessing yan. Sabi ng ganon, matuwa tayo sa blessings na binibigay para sa kanila. Diba? So, yan. Marami na rin naman kasi pinagdaanan yung mga taong to. Kaya, wag na nating pahirapan pa. Kumbaga, maging happy na lang tayo para sa kanila. Pero, para sa sumunod natin, chika, maging happy ka kaya? Ang reyna ng MGI from Dominican Republic, pinuri ang Miss Puerto Rico. Ang sinabi ay, you are the next Miss Universe. Ayun yung comment niya. So, naniniwala si Yamilex na ang susunod na Miss Universe ay si Puerto Rico. Ako para sa akin, paniwalaan niya kung ano yung gusto niyang paniwalaan. Naniwala nga siya na siya yung magiging next MGI All-Stars pero hindi naman siya nanalo. Diba? So, maganda siya. Panalo yung beauty niya pero hindi siya nagwagi. Yan. Paano kasi masyado siyang kampante. Ako para sa akin, kung ayun yung nakikita niya, let be. I-enjoy nila yan ng bonggang-bongga. Kasi magkakaalaman naman pagdating sa Miss Universe. At naniniwala sila na malakas yung pambato ng Puerto Rico at syempre Latina to Latina yan. Ayan na nga, di ba? So alam naman natin ang mga Latinas, bitter sa Asia. Hindi ko nilalahat pero kadamihan. Lalo na pag ganyan, nag-start na yung pageant. So, what do you expect? What do you expect? Syempre, pupurihin nila yung kanilang mga gusto. At ako naman, wala namang masama kung purihin niya ng purihin at paniwalaan niya na si Puerto Rico ang magiging next Miss Universe. Basta ako, naniniwala ako, ang magiging next Miss Universe ay Philippines. Diba? Kung sila naniniwala ng ganun, bakit tayo hindi tayo maniwala? Diba? Kung sila ay pinupuri nila ang mga kapwa nila Latinas, di purihin din natin yung kapwa nating Asia, di ba? Ganun lang yun. Walang masama dyan. Kumbaga, hindi pa kasi nagsisimula ang competition and everybody chini-cheer up talaga. And then, ayun, kung ang pananalig niya ay naniniwala siya na si Puerto Rico ang magiging next Miss Universe, pues, ako, hindi. So, yun, siguro top 5. Totoo, mararating niya. Total, ganun din naman yung sinasabi nila sa sa reyna natin na overhype daw si Philippines, kaya lang daw na pag-uusapan. Pero ilang beauty queens na ba or ilang tao na ba ang nagsabi na ang ganda ng ating pambato, di ba? At hindi nila matanggap yun. So, kung meron mang hype dito, I think si Myanmar. Charot. So, yun. So, naloloka ako. Kasi, di ba, si Myanmar nga, naniniwala sila na magiging next Miss Universe sila. Naniniwala sila makakarating si Myanmar sa top 5. Pero ako, hindi ako naniniwala. Ayun yung masasabi ko na hype. Baka top 30 pwede. Pero top 5, nako, mahihirapan ka. Andiyan dyan pa si Venezuela, andiyan dyan pa si Puerto Rico. At higit sa lahat, nandyan si Miss Philippines. Ako, para sa akin, mag-focus lang, I think, si Miss Philippines sa kanyang ginagawa at paghandaan yung laban. Ako, sabi ng ganon, mangarap ka ng gising. Wala namang problemang mangarap ng gising. Kasi,
nakikita ko naman na malakas naman yung laban ng mga candidates natin, di ba? And then, ayun, so magtiwala. Ayun yung higit na kailangan nating ibigay sa kanila. Pagkatiwalaan natin sila. Kasi kung ikaw mismo, Pilipino ka, tapos hindi ka naniniwala sa sarili mong panlaban, hello! Di ba? So, pumunta ka ng China at yun supportahan mo. O pumunta ka sa Puerto Rico, ang Miss Puerto Rico ang i-cheer mo. Di ba? So, yun. So, nakakaloka kasi yun, di ba? Yung parang, alam mo yun, na parang, don't underestimate yung kakayahan ni Bea Milan-Windorski sa ipapakita niya sa darating na Miss Universe. Don't underestimate yung ibang candidates. Maaaring yes, malakas sila, pero maaaring hindi rin naman, 'di ba? So ako magtiwala lang tayo sa pambato natin. Walang ibang pwedeng manalo ngayong taon na to kundi si Philippines. Charot! So yun. O yun ngayon nyo lang ako nakitang nagganyan ha, sa totoo lang. Ang tagal-tagal ko nang umaano pero hindi ako naggaganyan. Pero ngayon kasi dapat paniwalaan natin yung sariling atin. Kung wala namang masama kung suportahan at paniwalaan. And then nakikita din naman natin na may ibubuga din naman talaga. Kaya, laban lang. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa love and support na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.